pag-asa, patuloy pa rin ang pag-ihip ng mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko o Easterlies sa buong bahagi ng ating bansa. Kaya naman asahan sa malaking bahagi ng ating bansa ang bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Magandang balita naman dahil ayon sa pag-asa ay wala namang pinapantayan na low pressure area o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, yung low pressure area na ating pinapantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility na pinangalanan na Invest 93W ng Joint Typhoon Warning Center ay posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kalaunay mag-develop bilang isang bagyo sa mga susunod na araw. Sa ngayon, base sa ipinapakita ng forecast model na ating ginagamit, hindi ito nakikitang tatama sa bansa at posibleng kumilos pahilaga, papalihis sa bansa, ngunit posible pa rin itong magbago. Kaya naman ating babantayan yung magiging development nito kung matutuloy ito o hindi. Kung maging bagyo ito at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ang unang bagyo ngayong taong 2024 at papangalanan nito ng pag-asa na bagyong Agron. Itong nasabing low pressure area ay posibleng magdala rin ng mga pag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw at inaasang hatak na rin ito ng mahinang habagat o southwesterly wind flow sa huling bahagi ng Mayo na hudyat ng nalalapit ng pagpasok ng wet season o tag-ulan sa bansa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw na Martes dito sa Luzon, asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na pawirin na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa Visayas at Mindanao, patuloy rin yung fair weather condition na may mga tsansa rin ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Para naman sa lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala namang nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayang makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat pa rin sa mga kababayan nating maglalayag dahil kung meron tayong offshore thunderstorms activity, asahan natin yung posibleng paglakas ng hangin at kaakibat nito yung posibleng pagtaas ng mga alon. So yun lamang po para sa lagay ng panahon yung araw ng Martes. Keep safe everyone. Buko pa yung limambak. Ang buko pa yun masarap yung galing Laguna, the original buko pa eh. Hindi yun inuwi namin.